Ako po si Maria Frances Urbano, kasama po natin si Chris Istui, ang Project Development Officer ng CSR. Mapapanood niyo po ang aming GSAC Talks episode sa aming official Facebook page sa Gubat St. Anthony Cooperative GSAC at sa aming official YouTube channel at official GSAC Gubat St. Anthony Cooperative. Kaya follow nyo na ang ating Facebook page at YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para palagi updated sa mga latest updates. Para sa ating last episode of the year, pag-uusapan natin kung ano ang mga CSR programs. Sa ating tatalakayin ay ang scholarship program ng GSAC. Napakalaking tulong nito sa ating estudyante para makabahagi tungkol dito. So, Ma'am Chris, maaari niyo po ba i-share kung ano po ba ang scholarship program ng GSAC? Thank you very much, Miss Frances. So, first and foremost po, nais ko po kayong batiin ng maligayang Pasko. Patungkol po sa tanong sa akin regarding po sa ating scholarship program, ito po ay tumutulong sa mga college scholars as well po sa mga elementary scholars po natin. So, as of now, meron po tayong 28 college scholars at meron din po tayong 148 elementary and high school scholars. So kung isa-isahin po natin, ano po ba ang mga requirements para sa ating college scholarship program? Usually po, ang ating hinihingi ay ang scholarship form, filled out scholarship form, at po ang ating ITR, income tax return po ng mga magulang or indigency. Meron din po tayong hinihinging senior high school report card or ang ating Form 138 with an average po of 88%. Recommendation letter po from the guidance counselor. Recommendation letter from the barangay chairperson na ang ating aplikante po ay hindi recipient ng anumang scholarship program. So far po, yun lamang po ang ating scholarship process and scholarship requirements. Usually, kami po ay nag-a-announce or nag-a-update sa GSAC Facebook page around March or April para po sa pagbubukas ng GSAC College Scholarship Application. So, yun po, Miss Franz. Thank you very much, Ma'am Chris. So, bukod sa edukasyon, mahalaga rin ang kalusugan. So, isa sa mga programa ng CSR po is ang medical mission. Yes, tama po kayo. Di ba palagi ito sinasagawa pag co-op month or what? So, maaari niyo po ba ibahagi sa amin kung ano po ang medical mission? Tayo po ay nagkakaroon ng medical mission yearly. Sa pagsa-celebrate po natin ng ating cooperative month, ito po ay sa buwan ng Oktubre. Sa medical mission po, tayo po ay pumupunta sa iba't ibang lugar o meron po tayong target na lugar kung saan po natin isinasagawa ang ating medical mission. Noong nakaraan po, 2025, nagkaroon po tayo ng 2 medical mission, isa po sa Bulan at isa po sa Gubat. Tayo po ay nakapag-serve ng almost nasa 1,000 katao. Ito po ay miyembro at hindi miyembro ng GSAC. Tayo din po ay nagkaroon ng mga partners galing sa AY Foundation at sa GGHI and sa DOH. Ang next schedule po ng ating medical mission will be on October 2026. Thank you very much, Miss. Thank you, Ma'am Chris. So, na-mention mo na po kanina yung scholarship at meron na din medical mission. So, doon naman po tayo sa Co-op Kapatid. Mm-hmm. So, si Co-op Kapatid po ay isang programa ni GSAC na tumutulong sa mga maliliit na kooperatiba para ma-improve ang kanilang financial assets at nagbibigay din ng mga trainings. So, maaari niyo po ba ipaliwanag pa kung ano po ang Co-op Kapatid? Ang Co-op Kapatid program po ay isang mandate ng ating Cooperative Development Authority or CDA kung saan po ito ay tumutulong sa ating mga maliliit na kooperatiba. At ito po ay nagbibigay ng mga trainings regarding po sa governance, regarding po sa business operation, ano po ba ang dapat na gawin para yung kanilang kooperatiba ay mas maging stable o paano ito lumago. So, as of now, si GSAC po ay my partner, the small cooperatives
sa iba't ibang lugar, which is dito po sa Sorsogon, sa Barcelona, meron po tayo sa Manila, meron din po tayo sa Kamsur. So far, meron tayong 12 na cooperatives na tinutulungan. So, napakaganda ng programang ito dahil ito po ay nagbibigay, kumbaga, tulong o nakakapag-boost ng steam ng mga kooperatiba na minsan akala nila pababa na sila. So, etong mga trainings na ginagawa natin, etong mga business operation na trainings na pinoprovide natin ay para po ma-equip yung mga leaders po ng kooperatiba para mas ma-enhance o para mas ma-improve nila ang kanilang cooperative, may it be sa management, may it be sa finances, may it be sa kanilang mga produkto. So yun po yung isa sa obheto o maraming obheto ng Co-op Kapatid Program po natin. So, thank you po, ma'am. So, maliban po dyan, meron din po tayong mga partners. Yes. Ito din yung tumutulong sa atin para matulungan din yung iba. So, isa dito si Co-op NATCO Party List. Ano po ba ang benepisyo nito sa ating membro? Thank you very much. Alam mo, napakagandang tanong kung sino si Co-op NATCO Party List. Si Co-op NATCO Party List po, siya po ang sektor na kumakatawan sa lahat ng kooperatiba sa Kongreso. So, si Co-op NATCO po ay just a bit background, no? Si Co-op NATCO ay nag-start noong 1998 sa Congress. And up to now, si Co-op NATCO po ay nakaupo pa rin sa Kongreso na tumutulong sa ating mga kooperatiba. Hello po kay Congressman Filemon Espares, na ating representative po sa cooperative sa Kongreso. Isa sa ipinaglaban ni Co-op NATCO Party List ay ang tax exemption natin, which is RA 9520. So nakapaloob po doon ang tax exemption, kaya po mayroon po tayong magandang mga benefits sa ating kooperatiba. Bukod po dito, mayroon din po tayong mga soft projects na ibinibigay, kagaya po ng DOH MAEP. So si DOH MAEP, ito po ay medical assistance for indigent patient na ibinibigay po natin sa mga miyembro ng ating kooperatiba kung halimbawa po sila ay na-hospitalize o may kamag-anak po silang na-hospitalize, pwede pong isend sa atin ang kanilang bill. So, pwede po tayong tumulong. So, ganun po siya. Same with DSWD assistance. Ito naman po, nasa DSWD assistance, meron po tayong burial, meron po tayong financial assistance, at meron po tayong medical assistance and educational assistance. So, sa DSWD assistance naman po, usual na kinikater po natin dito ang mga indigent, no, na mga beneficiaries po natin. Also, meron din po tayong Dole Tupad. So, sa ngayon po dito sa Sorsogon or sa Bicol, ang ginagawa po natin dito ay nakikipag-coordinate po tayo sa Dole upang mabigyan ng livelihood program ang ating mga cooperative members. Ang ginagawa po natin dito ay ina-assign po natin which co-op ngayon and sino yung co-op sa susunod. Since po mapakaraming kooperatiba dito sa Sorsogon. And meron din po tayong TESDA training. Sa ating TESDA training po, meron po tayong bookkeeping and livelihood training na ibinibigay para sa mga miyembro ng kooperatiba. So, yun lamang po para sa ating Co-op NATCO partnership. Thank you, Ma'am Chris. So, madami po talagang programa si Yes. CSR para tulungan yung mga members and non-members ng Gubat Saint Anti-Cooperative po. So, bago po tayo magtapos ng ating programa, meron po ba kayo pwede ibahagi or invitation sa ating mga viewers po sa mga upcoming programs po nyo sa year 2026? Para po sa mga upcoming projects, please keep in touch po, and always visit GSAC website as well as GSAC Facebook and GSAC YouTube. Thank you very much po. So thank you, Miss Chris. Maraming salamat sa iyong panunood. Merry Christmas and a Happy New Year. Hanggang sa susunod na programa ng GSAC Talks!